kumusta? Welcome sa ating session. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano natin itatransform ang isang generic AI at gagawin natin siyang isang high-level, specialized business partner. At ang tool natin dyan, ang pag-design ng Copilot para mismo sa Dynamics 365. So, ito yung pinakamalaking tanong na kailangan nating sagutin. Paano nga ba natin matuturuan ang isang AI na magsalita, umintindi, at gumalaw gamit ang unique na lengguwahe ng ating kumpanya? Yan ang mismong core ng pag-uusapan natin ngayon. Alright, ito yung magiging journey natin. May 4 na step. Una, i-define natin ang ating mga business terms. Pangalawa, i-customize natin ang Copilot experience. Pangatlo, palalawakin natin yan gamit ang custom connectors. At pang-4, magdi-deploy na tayo ng mga intelligent AI agents. Let's get started! Okay, simulan natin sa pinaka-foundation. Part 1, define your business terms. Ang pinakamadaling paraan para isipin to, para tayong gumagawa ng isang custom-made na dictionary para mismo kay Copilot. So, ano ba talaga ang business terms? Well, ito yung standardized vocabulary ng organisasyon nyo. Ito yung mga salita na ginagamit nyo para i-describe ang data, ang mga proseso, at mga concepts sa loob ng kumpanya. At bakit ito sobrang crucial? Dahil tinitiyak nito na may consistency, pare-pareho ang pagkakaintindi ng lahat, from sales to support, at syempre pati na rin ng AI na gagamitin natin. Ngayon, tingnan natin kung paano ito ginagamit ni Copilot. Una, product or service names. Napaka-importante nito para mas mabilis at mas malinaw na maintindihan ng AI kung ano yung issue ng customer. Sunod, yung mga case fields tulad ng priority level o category. Ito yung ginagamit ni Copilot para makabuo ng matalinong case summaries. Pangatlo, organizational terms. Ito yung mga internal terms na tumutulong para mas maging accurate ang assistance na binibigay sa mga agents natin. Tapos, meron din tayong resolution vocabulary. Ito naman para makapagbigay ng clear next step guidance at para ma-predict ang case outcomes. At panghuli, customer segments. Ginagamit to para may angkop o i-tailor fit yung mga insights based sa profile ng isang customer. Siyempre, para maging epektibo to, may mga best practices tayong susundin. Unang-una, gumamit ng consistent naming. Kung anong tawag sa isang bagay sa sales, dapat yun din ang tawag sa marketing. Pangalawa, iwasan ng abbreviations, maliban na lang kung talagang common knowledge na sa buong kumpanya. Pangatlo, i-align ang terminology sa inyong CRM fields. Kailangan tugma sila. Pang-apat, regular na i-review at i-update ang mga terms. Hindi to one-time thing. Panglima, siguraduhin na ang mga terms na ginagamit ninyo ay sumasalamin sa kung paano magsalita ang mga customer ninyo. At panghuli at napaka-importante, mag-establish ng ownership. Dapat may isang team o tao na responsible sa pag-maintain ng dictionary na to. Okay, so we're done with the foundation. Ngayon, dumako na tayo sa pangalawang bahagi, ang pag-customize ng Copilot experience. Dito na natin hahasain at itatweak yung personality at focus ng ating AI para swak na swak sa ating business needs. At para gawin yan, meron tayong 4 na key areas of customization. 4 na levers na pwede nating i-pull para ma-optimize si Copilot. Okay, isa-isahin natin to. Una, yung business terms na pinag-usapan natin kanina. Ang purpose niyan ay i-align si Copilot sa internal language ninyo. Ang impact, mas accurate ang outputs at mas magtitiwala ang users nyo sa AI. Pangalawa, prompt settings. Dito mo kinokontrol yung tone, structure at format ng sagot. Ang result, consistent at laging on-brand ang communication. Pangatlo, data scope. Ikaw ang magdi-define kung anong data lang ang pwedeng basahin at gamitin ni Copilot. Dahil dito, nagiging super relevant at context-aware ang mga insights na binibigay niya. At panghuli, surface integration. Dito mo naman pipiliin kung saang part ng application lilitaw si Copilot. Ang epekto, mas efficient ang mga agents at nababawasan ang paglipat-lipat nila ng screen. At para sa customization, ito naman ang mga pro tips. Number 1, laging magsimula sa agent workflows. Ano ba talaga ang kailangan nila sa araw-araw? Yon ang unahin. Number 2, panatilihing consistent ang business terms. Paulit-ulit to kasi sobrang importante. Number 3, i-review ang outputs ni Copilot regularly. Tingnan kung tama ba at nakakatulong. Number 4, limitahan ang data scope sa kung ano lang ang kailangan. Less is more sometimes. Number 5, i-update ang prompts habang nag-e-evolve ang business strategies nyo.
At number 6, at ito ang golden rule, laging magkaroon ng human oversight. Kailangan pa rin ng tao para i-validate ang lahat ng AI-generated content. Alright, next level na tayo. Dito na papapasok yung pangatlong bahagi natin. Pag-extend ng capabilities ni Copilot gamit ang mga custom connectors. Ang ganda ng analogy dito Para kang nagtatayo ng mga tulay para makakonekta sa ibang mga isla ng data or sa madaling salita, sa ibang mga systems na gamit ninyo. So, paano ba ito ginagawa? 3 basic steps lang. Una, i-build mo yung connector sa loob ng Power Apps or Power Automate. Pero take note, dapat nasa isang environment na naka-enable ang Dynamics 365 apps. Pangalawa, i-provide mo ang mga technical details, ano yung API host, base URL, at yung security model. At pangatlo, mag-upload ka ng isang Open API definition file. Ito yung blueprint na magbibigay ng structure sa connector mo. Okay, let's get a bit more technical. Ito yung mga key considerations sa pag-design ng connector. Sa environment, kailangan kasama ang Dynamics 365 Sales. For authentication, ang standard ay OAuth 2.0 plus Microsoft Entra ID. Sa security, kailangan mo ng 2 app registrations at may option ka para sa OBO o on behalf of login. Yung connector actions, lahat yan ginagawa at minamanage sa loob ng Copilot Studio. Para naman makita ito sa sales, kailangan ng admin enablement. Sa compliance, kailangan ng masusing review sa paggamit ng anumang third-party data. At panghuli, certification. Ito ay optional lang, pero kung gusto mong maging available ang connector mo sa buong tenant, eto ang daan. At ngayon, para sa ating huling module, at masasabi kong ito ang pinaka-exciting na part, ang pag-deploy ng mga intelligent AI agents. Dito na tayo gagawa ng mga specialized bots na para talagang mga experts sa mga partikular na gawain. Dito sa table, makikita natin kung saan pwedeng i-integrate itong mga AI agents. Sa voice channel, pwedeng gamitin for real-time call summarization at transcription. Sobrang laking tulong yan. Sa live chat, pwede siyang magbigay ng suggested replies at mga sagot na base sa context ng usapan. Sa digital messaging, tulad ng SMS or social media, pwede siyang mag-handle ng automated conversational flows at kahit sentiment detection. At sa omnichannel widget, pwede siyang maging isang embedded AI assistant na nagbibigay ng guidance sa mga agents habang nagtatrabaho sila. Para gumana to lahat, kailangan nating intindihin ang konsepto ng agent context. Ano ba to? Well, ito yung set ng structured data na nagbibigay ng chismis o impormasyon sa AI agent. Sinasabi nito kung sino yung customer, anong history niya, anong channel ang gamit, at ano ang takbo ng usapan. Ito yung utok na nagpapagana sa AI para makapagbigay ng relevant and truly personalized na tulong. So para makabuo tayo ng isang matalino at integrated na agent, kailangan natin itong 5 components. Una, channel context, para alam ng AI kung paano umasa, iba sa voice, iba sa chat. Pangalawa, yung agent context model. Ito yung mismong structured data na basehan niya. Pangatlo, yung mga Copilot features, tulad ng summarization at suggestions. Pang-apat, ang AI workflows, mga automated na proseso na nagtitrigger based sa AI signals. At panghuli, syempre, hindi pwedeng mawala ang security and permissions para siguraduhin laging ligtas ang data ng customer. Follow DX Labs for more.